Good morning! Magandang umaga po mga kapatid. Kumusta na kayo? Medyo maulan na naman. Ating dalangin na ang bagyo ay hindi naman masyadong magkaroon ng effect sa atin. Ngayon, lumipas na ito. So, samahan niyo akong muli sa ating Day 308 na pagbubulay-bulay tuwing umaga. At ang ating topic ngayong umaga ay some facts about temptation. Mga ilampang mga dagdag na katotohanan tungkol sa tukso. So, mayroon kayong aklat ay ng banal na kasulatan, ay buksan natin ito sa Luke chapter 4, talatang 1 hanggang 13. Sa Luke 4, 1-13, atin pong pag-usapan ang ilan pang mga katotohanan tungkol sa tukso, mga tukso, some facts about temptation. Basahin natin ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Ulit ko, Luke chapter 4, 1-13. Sa salita ng Diyos, translation Tagalog, ay ganito ang sinasabi. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dila siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahon iyon, kaya di siya ay nagutom. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot ito ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaariyan sa daigdig. Sinabi ng dyablo, binibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Pinagkaloob ang lahat ng ito sa akin at maaari kong ibigay kung kanino ko gusto. Kahit kung ako'y iyong sasambahin, magiging iyo na ang lahat ng ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay pagbibilianan, ikay uutusan upang ikaw ay ingatan. At aalalayan ka ng kanilang mga kamay nang sa mga batong paamoy hindi masaktan. Subalit sinabi ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ng Panginoon mong Diyos. Pagkatapos tuksoin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. So, tayo po muna ay sandaling lumapit sa Panginoon. Salamat muli sa isang araw na idinagdag mo sa aming buhay, Panginoon. Aming gustong simulan ang buong maghapon sa araw na ito na puno ng iyong gabay at ng karunungan na galing sa iyong banal na aklat. Samahan niyo kami, magsalita po kayo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ang kapatid, ang ating pag-uusapan ay isang paksa na napakaraming beses nating naririnig. Subalit, sa kabila ng katotohanan, kuminsan ay bumabagsak pa rin tayo at nadadaig ng tinatawag nating tukso o mga temptation. So, sa araw na ito ay ating muli ay gusto kong ipaalala na ang pangyayaring ating pinag-usapan ay nangyari kay Jesus immediately after na siya ay mabautismuhan. At ang sinabi ng unang talata, siya ay dinala ng Espiritu Santo sa isang lugar
na kung saan siya ay mag-aayuno at mananalangin sa loob ng 40 araw at 40 gabi. At habang nangyayari ito, sabi sa unang talata, sabi ay sa loob na binabalik-balikan siya ng diablo o ng tempter. At sabi, ang unang nangyari siya ay nagutom. At siguro makaka-identify tayo na ako ay minsan makaranas ng 3 days fasting, pagkatapos ng 3 araw ay talagang gutom na gutom, uhaw na uhaw. Kahit na umiinom ng konting tubig ay nauuhaw pa rin. At dito nga ang unang tukso ay dumating. Hindi pa rin nasiyahan na dahil nabigo ang diablo sa paghamon sa kakayanan ng Jesus. Dahil kung papansin ninyo, lagi ang introduction niya ay kung ikaw ang anak ng Diyos. So sa kanyang mga verses, sa mga sinabi niya, ay laging yun ang kanyang panimula. At maaring sa atin ay lagi nating ito maiisip na kapag tayo ay nag-iisip ng mga bagay, una nating iisipin, kung totoo ba tayo anak ng Diyos, at kung totoo ang anak ng Diyos, ano ang dapat nating ginagawa. So, ang pagtukso na ito ay una ay makikita natin, gusto kong makita ang 5 bagay tungkol sa tukso. Una, ang tukso ay dumarating sa isang panahon kung tayo ay naroon sa sagad na sa ating sabihin natin mga karanasan sa buhay. Pag tayo ay kapos na kapos, okay, at the other end is tayo saganang-sagana. Kung tayo ay mas malungkot na malungkot, o kaya ay kapag tayo ay sobrang saya. Kung tayo ay nasa may karamdaman, o kaya ay kapag tayo ay nasa sabihin natin peak o taluktok ng ating kalakasan. Kasi lahat at ito ay dumarating kapag tayo ay sabi natin napakarami mga kakilala at nasa sa taas ng antas ng lipunan. So, mag-ingat tayo sa mga tinatawag nating mga sagad na kondisyon sa ating buhay. Extreme condition. Doon dumadating kalimitan ang diablo at bigyan tayo ng mga hamon para gamitin ang ating karanasan o ating kalagayan para iligaw ang ating landas. Siya yun ang una, ang temptation comes very on extreme points in our life. Number 2, ang manunukso ay ang diablo ay laging hahanapin ang mga akitig kahinaan at doon niya tayo aakitin para magkaroon ng madaling solusyon. So the temptation hits our weaknesses and offers quick solutions to overcome them. So ito yung isang paraan ng manunukso. Meron kang kulang, meron kang kahinaan, okay, napakarami mo ng maraming bagay. So gagamitin mo sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Kaya ang palagi niyang introduction nga, tulad na nabanggit ko na ay kung totoong anak ka ng Diyos o kung anak ng Diyos. At tinangyari sa atin din, dahil ang totoo tayong makilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at tanggapin siya, tayo ay anak ng Diyos, tinuring na anak ng Diyos. So, maging maingat tayo sa bagay na ito. So, number 3, the temptation use neutral things or ideas. Yung mga sabi natin pangkaraniwang ginagamit o na-enjoy ng iba, yun din ang source, kalimitan ng tukso sa ating buhay. So at walang masama sa ino-offer ng diablo. Katulad kay Jesus, nagugutom, tinapay. Alam niya na kung sino siya, alam ng mga pangako ng Diyos, naiingatan siya. So sabi ng diablo sa kanya, huwag kang matakot, gawin mo yung mga bagay na kahanga-hanga. At sabi dito, yung dinala siya sa lugar na kung nakikita ang lahat ng karangyaan ng salibutan, at yung kineklaim ng diablo, totoo naman na pansamantala ay pinagkaloob sa diablo ang let's say ang control sa sanlibutan. So ang sabi ng diablo kay Jesus, sabi niya, kung gusto mo na ngayon pa lang ikaw na ang maghari sa sanlibutan, sambahin mo ako.
So yan ang pangatlo. So makikita natin lahat ng ino-offer o binibigay ng nanunukso ay mga bagay na either kailangan natin at wala namang masama. Tulad ng pagkakaroon ng maraming kaibigan, walang masama naman doon. Kung ikaw ay maging isang leader sa isang grupo, wala rin masama sa bagay niyo. They are neutral. At walang masama na isipin mo na sana ay lagi kang ligtas at sabi natin secure, safe and secure. They're all good things. So, ang tukso ay hindi kailangan yung mga bagay na sabi natin para sa survival. No? Ito ay nag-iibigay sa ang tukso ay laging tungkol sa mga basic na pangangailangan at ang mali lamang ay paano mo ito makukuha o kaya ay sa paanong paraan. So, ito yung pangatlo dapat nating tandaan. At sa pang-apat, ang pinakamabisang panlaban sa tukso ay ang salita ng Diyos. Sabi niya, the best antidote to temptation is recalling scriptures and applying them correctly. So, katulad ni Jesus, ang kanya exact lahat ng tugon sa diablo habang sinasabihan din na mga salita na scriptural din ay ayon din sa mga sinusulat ng banal na kasulatan, ang kanyang sagot ay at naalaala na itugon sa imbitasyon para magkasala ay salita na galing sa banal na kasulatan. So yan ang tatandaan din natin na kung anuman ang ating naiisip na gagawin na maaring tamang solusyon sa ating problema, ang unang tanong, ito ba ang kagustuhan ng Diyos ayon sa kanyang kasulatan? At panguli, temptations do not change. Ang mga tukso di nagbabago simula noong panahon ni Jesus at hanggang sa ating kasalukuyang panahon, ang uri at pamaraan ng nanunukso at tukso ay parehas pa rin. Yung mga basic na kailangan mo, yung kasigaruhan ng iyong magiging masaya ka sa piling ng maraming mga tao. Higit sa lahat, kung minsan ay ino-offer sa iyo ang sa natawag nating lahat ng mga bagay na na-enjoy ng pangkaraniwang tao. So, anong gusto kong matandaan natin? Huwag tayong magtaka na tayo hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na nakakaranas ng panunukso, ng temptations. Kasi sabi rin sa sulat ni Apostol Pablo, ay tayo ay laging maging maingat sapagkat ang lahat ng tukso na ating mararanasan ay pangkaraniwan at nararanasan ng iba. Subalit tandaan, sabi ay tayo ay laging may kasama ng tukso ay ang paraan para tayo makatakas at madaig o hindi mahulog sa bitag ng kaaway. Tandaan natin, sabi ang magnanakaw o ang manunukso ay dumating para pumatay, manira at magnakaw. So, siya ay, samantalang ang ating Panginoong Jesus, sabi sa John 10:10 ay nagdumating para bigyan tayo ng tama o masaganang buhay. Kaya kung may tukso, tandaan natin, sabi niya, kung may gusot, may lusot, at ang ating lusot ay laging ang salita rin ng Panginoon. So yan po ang aking gustong ibahagi at paalaala sa ating lahat ngayong umaga. So maraming salamat po sa inyong lahat. Tayo ay manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat ng maraming na muli pinaalala mo sa amin na ang aming kaaway ay nagtatrabaho 24/7 para kami ay dayain, pagnakawan at patayin. Panginoon, salamat na ang iyong banal na aklat ay punong-puno ng mga paalala ng katotohanan na ang buhay namin ay hindi tungkol sa pagkain, sa karangyaan o kaya ay popularidad, Panginoon. Ang buhay namin na ang katotohanan ay inoffer na namin sa inyo ay para sa kami gamitin ninyo sa inyong layunin at misyon sa lugar sa daigdig na ito, Panginoon. Alam namin, tinawag ninyo kami para yung mga taong wala pa sa inyo ay aming mailapit sa inyo at sa gawa ng Espiritu Santo
Katulad namin, kilalanin kayo bilang aming sariling Panginoon at tagapagligtas sa aming pagsusumikap na gawin ang mga bagay na ito. Maraming ginagawa ang kaaway at kung minsan ay binibigyan niya kaguluhan ng isip namin upang kami ay magpasya na huwag magpatuloy o kaya ay huwag maging mabuting ehemplo para sa iba. Pero kung sa mga pagkakataon na nagkakaganon, patawarin niyo po kami at nawa ay yung awareness na kami ay nagkulang at hindi nagawa ang dapat naming gawin o naipahayag ang dapat naming ipahayag ay manatili sa amin. Katulad ng pinag-aralan namin noong Sunday, nawa Panginoon, at manatili kaming matatag, huwag kaming matakot, huwag kaming mag-alala sapagkat ang iyong pangako ay inyong ginagawa. Naway maging totoo kami, katulad ng aming pinag-usapan ng linggo at kami ay higit sa lahat, maging huwag matakot sa tao, kundi matakot kami na kami ay maging dahilan ng pagkatisod o kaya ay pagkawala ng iba. Salamat po ng maraming at sa buong maghapon muli hinihiling namin ang iyong ganap na pag-iingat sa bawat isa sa amin. Naway walang anumang di mabuting pangyayari na dumating ngayon at ang lahat ng mga may karamdaman naway inyong pagalingin. Panginoon, salamat po sa gagawin niyo mo rin sa aming bayan, sa aming magulong bayan, nawa ay patuloy na malinis ang pamahalaan upang muli ang pagtitiwala ng mga investors at ng iba pa para magkaroon ng patuloy na trabaho ang mga tao ay maganap, Panginoon. Higit sa lahat, salamat sa lahat ng ginagawa mo sa iyong banal na iglesia, Panginoon. Naway patuloy mo itong palaguin at gamitin at ang mga aming na ipakilala sa inyo sa pamamagitan ng mga activities na nangyari ng mga daang linggo at buwan naway maalagaan namin hanggang sila maging disciple makers din. Salamat po ng maraming ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So maraming salamat po muli sa lahat ng nakasama natin ngayon. At muli ay magpatuloy tayo na at kayo personally ay sana ay magkaroon ng panahon para saliksikin din at gamitin ang scriptures sa paglaban sa hamon na binibigay ng mandaraya na kaaway. Hanggang sa muli,